Talakayin sa umaga nito mula sa aklat ng hindi ang Lucas. At mali ang pagkalagay ko dyan. Ano yan? Hebreo. Display pa. Ang galing natin. Aklat ng Hebreo. Aklat chapter 13 verses 8 hanggang 14. Ito po, huwag kayong manatiling may pagkakautang. Sa ibang salin, sagutin. Kanino man, maliban sa pagkakautang na magmahalan kayo, sapagkat ang nagmamahal ay sa kanyang kapwa ay nakatupad na sa kautusan. Minsan ginagamit ito ng ibang mga Kristiyano para sabihin, huwag kayong mag-alaga ng utang. Dahil yung word na huwag kayong mananatiling may pagkakautang o kaya sa ibang salin, ang word na yan ay pananagutan, hindi pagkakautang. Isang pangunahing katuruan po sa mga mananampalatayang Kristiyano na tayo po'y magmahalan. Amen? Kung tutuusin, ang tunay na pagmamahalan ay makikita mo sa loob ng Kristyanismo, mga kapatid. Sa pamilya, nandoon din. Pero iba ho kasi ang level ng pagmamahalan ng magkamag-anak. At iba po ang level, ang pinakamataas na level ng pagmamahal ay yung maka-Diyos na pagmamahal. Mayroon pong pagmamahal sa, halimbawa, yung tinatawag na eros love, yung pagmamahal ng lalaki sa babae, bilang kasintahan, bilang asawa. Tapos mayroong Leo, yung brotherly love o sisterly love, pagmamahalan din bilang magkakapatid. Pero iba yung pag-ibig ng Diyos. At yan ang dapat maghari sa atin. At ang sabi diyan, wala tayong ibang dapat alalahanin bilang mga mananampalataya, kundi kung paano natin ibigin ang bawat isa, lalo tigit yung ating kapananampalataya. Pagmamalasakit at paghahangad sa ikabubuti ng kapwa at lalo tigit sa ating kapananampalataya. Dahil ang mga utos, gaya ng huwag kang mangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang maging sakit, at ang iba pang utos ay nabubuo sa salitang ito. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sa lumang tipan, lalo dito sa 10 kautusan, makikita mo itong mga kautusan ito. The 10 Commandments. Pero, ang sabi ni Apostol Pablo, kung tutuusin, kung isummarize mo yan, ito lang ang kauwian yan eh. Pag-ibig sa kapwa. Pag mahal mo ang kapwa mo, hindi ka gagawa ng masama laban sa kanya. Sa Panginoon, nung tinanong po ang ating Panginoon, ano po ba ang pinakamahalagang utos? Ang sabi ng ating Panginoon, dinggin ninyo na ang Diyos ay isa. At ibigin ninyo ang Diyos ng higit sa lahat. Pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sabi ng Panginoon, wala nang hihigit pang dakila kaysa mga kautusan ito. Pero pagdating kay Apostol Pablo, ang sabi niya, yung mga kautusan na huwag mangalunya, huwag papatay, huwag magnanakaw, huwag kang maging sakit, at mga kasamang utos na katulad nito, isa lang naman yan eh. Pag mahal mo ang kapwa mo, hindi ka gagawa ng masama laban sa kanya. Hindi ka magnanakaw, hindi ka mangangalunya. Dahil mahal mo ang kapwa, ang iniisip mo, hindi lamang yun yung kapakanan. Isa po sa mga doktrina sa Biblia ay yung huwag lang ang sarili natin, ang isipin natin, kundi isipin natin din ang ikabubuti at ang kapakanan ng ating kapwa. Bawat isa sa atin ay meron tayong kanya-kanyang karapatan. Pero ingatan natin ang sabi ni Pablo sa kanyang sulat na yung karapatan natin ay huwag magamit natin sa pang-aapi natin sa ating kapwa o sa paggawa ng hindi nararapat. So in practicing our personal rights, kailangan palagi rin natin iniisip yung kapakanan din ng ating kapwa.
Dahil mayroong mga tao na panlaban nila palagi, o sangkala nila palagi, karapatan ko ito, karapatan ko ito. E paano yung karapatan ng kapwa mo? Aapakan mo ba yun dahil sa karapatan mo? Yung ikaw ba ay alas 10 na ng gabi, madaling araw na naghuhumiyaw ka pa rin sa kakabidyoke, samantalang itutulog na yan ng iyong mga kapitbahay, ang katuwiran mo ba ay dahil karapatan mo yan? E paano yung karapatan ng iba para magpahinga? Kaya nga napilitan na magkaroon ng batas ngayon na ang hanggang alas 10 lamang yung pagbibidyo, kaya pagbigyan yung talagang gustong magparinig ng kanilang buses. Ang problema, hindi naman nakakatuwa. Lalo tigit mga lasing na nag-aawitan. Hindi na nakakatuwa eh. Maganda na sanang patuhin, kaya lang, yung pwedeng patuhin. Dahil away ang aabutin. Mga lasing yan eh. Hindi mo rin pwedeng saway eh. At ikaw pang mamasamay. So, malaking bagay, malaking biyaya pag ang isang tao ay naging mananampalataya dahil natututunan niya yung mga bagay na ito at handa siyang sundin ito at sa kapangyarihan ng Panginoon ay kanyang naisa sa katuparan yung pag-ibig sa kapwa. Amen. Ibigin ang kapwa gaya ng iyong sarili. Kaya ang isa pang, mayroon isang pananalita ang Panginoon dyan. Huwag mong gawin sa iba yung ayaw mong gawin sa iyo ng iba. Amen? Tulad sa mga magnanakaw, tayo ba ay natutuwa pag tayo pinagnanakawan? Natutuwa ba kayo pag kayo pinagnanakawan? Walang natutuwa pag tayo pinagnanakawan. Alam nyo ba, na kahit yung magnanakaw ay galit din pag ninakawan. Buisit na buisit din yun. Pero siya magnanakaw din. Kaya ang sabi ng Panginoon, huwag mong gagawin sa iba yung ayaw mong gawin ng iba sa iyo. Yun din, ibigin mo yung kapwa, kaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Kung ano iniisip mo, ikabubuti ng sarili mo, siya rin gawin mo sa kapwa mo. Sapagkat ang pag-ibig ay hindi gumagawa ng masama sa kapwa. Kaya, ang pag-ibig ang katuparan ng kautusan. Sinamarize ni Apostol Pablo Kung magbabasa ka ng Bible mula sa aklat ng Exodus, pangalawang aklat ng Biblia sa unang tipan, hanggang sa aklat ng Deuteronomio, punong-puno po yan ng kautusan. Ito yung kautusan na tinutukoy dito, kaya yan ay naka-capital K. Sabi ni Pablo, lahat ng kautusan na yun ay nauuwi lang sa pag-ibig. Pag mayroon ka talagang tunay na pag-ibig Diyos na pag-ibig, ay hindi ka gagawa ng masama laban sa kapwa. Kaya alam ninyo, nung dumating ang ating Panginoong Hesus dito, ang pinakapangunahin o talaga niyang katuruan ay pag-ibig. At yun din ang kanyang demonstration. Ang dinatnan niyang mga tao, lalo tigit yung mga kalahi niyang mga Israelita, galit. Galit sila dahil nasa ilalim sila ng kapangyarihan ng ibang bansa, ng mga Romano. Gusto nilang mag-aklas, gusto na nilang magkaroon ng independence. Pero hindi nila kaya, napakaliit nila, napakakunti nila. In compare doon sa mga Romano na bihasa sa pangangamkam ng mga bansa. Galit na galit sila. And then dumating ang ating Panginoon at ang kanyang doktrina ay pag-ibig. Pati mga kaaway mahalin, ang sabi ng Panginoon. Ay talagang hindi siya kayang tanggapin ng kanyang mga kababayan, kaya rejected ang ating Panginoon dahil hindi nila matanggap na ibigin nila ang mga Romano na nagpapahirap sa kanila, na sumigil sa kanilang kalayaan bilang mga bansang individual. Kaya isa yun sa dahilan kung bakit nagalit sila sa ating Panginoon. Pero kung paniniwalaan lamang natin ang doktrina ng Panginoon na pag-ibig sa kapwa, palagay nyo,
umabot tayo sa ganitong klaseng gulo, sitwasyon ng mundo? Hindi. Dahil kung mahal natin ang isa't isa, wala tayong masamang alalahanin na gagawin sa atin, laban sa atin. Pero araw-araw, napupuno ang mga balita ng masasama. At sa ngayon, parang nakukondisyon na tayo sa ganon. Pinagpipiestahan na ang masamang balita, samantalang ang mabubuting balita ay hindi masyadong pinapansin. At hindi po maganda yan, yung ganyang klaseng mental conditioning na araw-araw binubumba tayo sa mga masasamang mga pangyayari. Alam ninyo, ang isa po sa resulta niyan, sa hinaharap, yung mga palaging nakakapanood ng masama, ng violence, gagawa din yan siya. Dahil nai-immune siya doon. Para sa kanya pangkaraniwan yun. Sa halip na mangilag siya, mangimi siya sa kasamaan, parang sa kanya, baliwala na yun. Kaya ang tendency na siya gagawa noon ay napakalaki. Kaya nga may mga bansa na kanilang pinipilter, kanilang kinokontrol ang paglabas ng mga balita. Hindi sila masyado nagpapalabas ng mga masasamang balita dahil mayroong masamang epekto yan sa lipunan. Pero ngayon, yan ang balita na pumapatok, bumibinta. Mayroon mga news magazine na ganyan eh. Yung news magazine, yung mga documentary na puro krimen ang laman. Huwag na kayo magpapapanood ng ganon. Pinapakita pa man din nila yung mga kung paano isagawa ang krimen. Lalo tigit yung mga bata, huwag niyong panonoorin ng ganon. Natututo sila kung paano gumawa ng krimen. Alam niyo ba kung bakit ang mga pulis ang pinakamagaling gumawa ng krimen, magplano ng krimen? Brother Dave, hindi ko sinasabing masasama ang pulis. Pero alam niyo kung bakit pag ang pulis ang, ito pa may isa pa tayong kasamang milita dito. Alam niyo kung bakit magaling kayong gumawa ng krimen? Kasi pinag-aralan yan eh, kung paano sugpuin. So alam din nila kung paano gawin na hindi mahuhuli. Kaya, di ba, may mga sitwasyon na ang mga utak noong matitinding krimen ay mga pulis dahil kabisado nila yan. Alam nila kung paano gawin yan. Pero kakaunti yan, mas marami pa rin ang mga mababait at matitino. Nadadamay lang sila. Ang reputasyon nila nadadamay dyan sa kakaunti na yan. Marami pa rin ang tapat. Now, gawin ninyo ito dahil alam na ninyong panahon na ngayon upang kayo ay gumising sa inyong pagkakahimping. Kaya pagigising yung inyong mga tabi. Huwag tutulog-tulog. Hindi ito ang panahon para tutulugan natin ang pananampalataya. Actually, yung sulat na yan, 2,000 taon nang nakaraan na yan. Ang para kay Pablo, panggising yan sa mga mananampalataya. Gumising kayo, kayong tutulog-tulog. Baka dumating ang Panginoon na kayo tulog sa pananampalataya. Kailangan datnan tayo ng Panginoon na gising, gumagawa ng nararapat nating gawin. Huwag tayong magpapakapuyat sa mga bagay na hindi nararapat. Sa halip, tayo mga kapatid ay maging alerto palagi. Dahil meron tayong inaantabayanan, meron tayong inaabangan ang biglaang pagpapakita ng ating tagapagligtas. At ang makakaabang lamang doon ay yung mga spiritually gising. Ang ating kaligtasan ay mas malapit na ngayon kaysa noong una nang tayo ay sumampalataya. Amen. Ilan dito sa inyo ang 10 taon ng mananampalataya? Si Ate Ronalyn, 12 taon. 10 taon na mananampalataya. Mula kang kinabautismuhan. Kwentahin na lang natin mula sa nabautismuhan.
Taas ang kamay, mga 10 taon na wala kayo nabautismuhan. Okay. 15 taon. Mga 15 taon na wala kayo nabautismuhan. Hindi na matanda ng iba kung kailan sila nabautismuhan. Ayan, Sister Erlyn. 20 taon na wala kayo nabautismuhan. Ayan. Itong gawain ito, 30 taon na ngayon. 2000 na pala ngayon. 2020 na pala ngayon. 30 years na ang gawain ito. Pero, andito pa rin. May mga nabautismuhan pa rin noong 1990 na nandito pa rin sila ngayon. Isipin mo yan. May dahilan na ba sila para tumigil pagkatapos ng anniversary sa December? Dahil sabi niya, Lord, naka 30 years na ako, rest na ako, sila naman. Nakabuta na ako. Ikaw ba, Ate Daisy, anong tawag ka ba ng bautismuhan? Kasi ito yung hinandog ko nung parito ko. Ha? 1998. O, hindi. So, pagkamat sila inihandog ko nung nagpunta ako rito, pero hinintay pa rin lumaki sila bago sila nag-decide magpabautismo, sila magkapatid. Pero itong isang katotohanan, no? Patagal tayo ng patagal sa pananampalataya, ang binigay sa atin na garantiya ng writer, ang kaligtasan natin ay mas malapit kaysa nung una tayong nakakilala sa Kanya. Walang bagay na dapat tayong ikainit, kundi mas lalo tayong magiging excited dahil bawat araw na nadadagdag sa ating pananampalataya, ang ibig sabihin, mas malapit na ang kaligtasan natin, mga kapatid. Ay, huwag kayong magmadali dahil hindi lamang tayo ang ililigtas. Huwag tayong magmamadali. Mayroon pang mga ililigtas ang ating Panginoon. Yung mga pinapanalangin natin, yung mga kamag-anak natin, yung mga kaibigan natin, hindi pa sila naliligtas. Huwag ninyong pamadaliin na pabalikin ang ating Panginoon. Yung mga asawa ninyo, yung mga anak ninyo hindi pa naliligtas. Pero mga kapatid, ang kaligtasan natin ay higit na mas malapit kaysa nung una natin siyang nakilala. Bukas, mas lalong malapit ng isang araw sa pagbabalik ng ating Panginoon. Huwag lang nating madaliin. Mayroong tamang panahon para dyan. Ang Panginoong Diyos ang nagtakda kung kailan siya babalik. Mayroong bilang ng mga dapat maligtas. Pag mabuo na yon, babalik na ang ating Panginoon. In His own time, not our demands, mga kapatid. Ito po yung title ng aking message ngayong umaga. Lumalalim na ang gabi at papalapit na ang araw. Hindi po yan literal. Yung lumalalim ng gabi at papalapit ng araw, hindi yan literal. Merong ibig sabihin yan. At yan ang pinaka-code ng mensahe ko ngayon. Kaya yan ang ginawa kong title ng mensahe nito. Lumalalim na ang gabi. Sa English, English version, kung hindi mo nagkakamali, the night is spare. Alam niyo kung ano ang gabi na tinutukoy dito? Yung tumitinding paglaganap ng kasamaan. Ang kasamaan ay inihahambing po sa kadiliman. So, tanggap natin yan. Dahil ang kasamaan ay katumbas ng kadiliman. Ito po ay lakad ng mga taong hindi nakakaalam ng katotohanan at wala sa liwanag. Kaya, kung saan-saan lamang sila napupunta, kung sino-sino ang kanilang sinusundan. At yung sinasabi po rito, lumalalim ng gabi, ay yung tumitindi na paglaganap ng kasamaan. Sino sa inyo ang magbibigay ng confirmation na talagang ang panahon natin ngayon, tumitindi ang kasamaan? Nakikita niyo ba? Lalo't higit sa mga syudad, ramdam natin at kita natin. Mas mabuti pa nga yung nandun sa mga kabundukan. Walang kaalam-alam sa mga pangyayari. Hindi nila alam na nagkaroon ng giyera, may mga hapon na dumating dito. Pagkatapos,
nagpalit-palit na ng presidente, wala silang pakialam doon. Ang buhay nila doon ay napakalaya. Hindi sila kontrolado ng society na kanilang. Katulad dito sa atin, tayo, in one way or another, tayo mga nandito sa ganitong urban area, kontrolado tayo ng ekonomiya. Kita mo, wala tayong magawa sa mga presyo ng bilihin. Puro na lang tayo reklamo. Ano ba naman yan? Sap-sap, 120. Wala kang magawa. Hanggang gano'n lang talaga. Dahil tayo ay may nagkukontrol eh. Pati tayo ay nakukontrol. Reklamo tayo. Sino sa inyo ang natutuwa sa presyo ng bigas ngayon? Oh yes, 60 na kilo. Yes, yes. Mahal na ang kinakain kong bigas. Yes. Gano'n. Pero wala tayong magawa. Ang mga farmers nagre-reklamo, mga consumers nagre-reklamo, wala kang magawa. May nagkukontrol. Now, imagine natin, yung mga tao na nandun, mga untouchables, nandun sila sa mga liblib na lugar, namumuhay ng malaya, walang nagkukontrol sa kanila. Sino ang mas may magandang buhay kung tutuusin? Kung sa kalayaan din lang ang iniisip, gigising sila kung kailan sila gigising, tutulog kung kailan tutulog, manghuhuli kung ano ang dapat nilang hulihin, aakyat sa mga puno na walang magsasaway sa kanila. Napakalaya nila. Dito sa atin, hindi pwede. Bawal, bawal, bawal. Gumising ka sa ganitong oras, matulog ka sa ganitong oras. May nagkukontrol. Hindi talaga ito ang buhay na malaya. Now, nandun na tayo. Nandito pa rin tayo eh. Kahit ganito ang sitwasyon. So, pag nandito ka sa ganitong mga lugar, lumaban ka sa ganitong buhay. Kaysa puro reklamo, dumiskarte ka na lang. Kasi pag reklamo ka ng reklamo, mas masisira lang ang iyong kakayanang dumiskarte. Pero yung iba, sa halip na magreklamo, nag-iisip sila ng diskarte. At pag magaling ka rito sa ganitong mga lugar, doon ka kikita. Doon ka mamamayanin. Pero pag puro reklamo ka rito, doon ka pupulutin sa... Saan ka pupulutin? Huwag naman sa kangkungan. Kawawa naman yung kangkungan. Balang tapunan na lang ng mga losers. Kasi, tuwing ano, pupulutin ka sa kangkungan. Pupulutin ka sa kangkungan. Ipahin naman ninyo, pupulutin ka sa restaurant. Tumitindi na ang kasamaan. Kaya nga yung mga magulang, punong-puno ng pangamba sa kanilang mga anak. Ito ng mga anak, gusto naman labanan yung pangamba ng kanilang mga magulang. Kasi itong daring, mapangahas. Gustong-gusto, lumabas paggabi. Ayaw na ayaw ng magulang yan eh. Ayaw naman yung isama. Lalo tingin yung mga kabataan pa talaga, mga high school. Tay, mayroon kayong pupuntahan ng mga barkada ko. Paggabi. Isama ka tayo. Para bantayan mo kami. Hindi nila makuha yung responsibilidad eh. Yung pagmamahal, yung pagmamalasakit, yung pangamba ng magulang. Tapos kung mayroong nangyaring hindi maganda, sinong magpapasa ng bigat? Ang magulang din. Sinasabi ni Leah kanina eh, ikaw ang gumawa ng sarili mong bagyo. Amen? Magiging mga magulang din kayo. Yan ang malinaw niya. At doon, kung hindi nyo maintindihan ang magulang nyo ngayon, magiging mga magulang din kayo. Ito lang ang tip ko sa inyo, huwag na huwag kayong gagawa ngayon ng aanihin ninyo pag magulang na kayo. Sermon ng magulang. Hindi mo ba nakikita? May ginagawa dito. Tapos ikaw dyan, cellphone ng cellphone. Babanat naman itong anak. Hindi mo maganda kasi tingnan na eh. Ako ang gawa ng gawa dyan, ikaw ang cellphone ng cellphone. Kakatuwa. Ba, galing na ng anak ko. Magaling ng mga tuwira. Kakatuwa.
Ang alam ninyo, huwag kayong, ito ang gusto ko mangyari, ito ang sabi ng Panginoon. Hindi kasi magandang tingnan na yung mga mananampalataya ay natatakot sa paglaganap ng kasamaan. Gustong tanggalin ng Panginoon sa atin yung ganyang klaseng pakiramdam. Ang tunay na mananampalataya ang pinag-uusapan natin ngayon. Hindi tayo dapat matakot sa kasamaan. Actually, ang Panginoon, tinitingnan niya yung kasamaan na lumalaganap. Katulad na alala niyo yung sa Sodoma at Gomora, yung mga siyudad na sinunog ng Panginoon dahil sobrang kasasama ng mga tao. So, sobrang sama nila. Yung mga lalaki, piling nila mga babae na sila. Yung mga babae, piling nila mga lalaki sila. Ganun na kasama. Yan ay mga indication na sobrang kasamaan. Yung pati ang kanyang sarili ay hindi na niya kilala. Oh. Di ba? Kung hindi niyo matanggap yun talaga, isa yan sa pinakamatinding kasamaan. Yung pati sarili mo, niluluko mo na. Brother Eric, parang hirap tanggapin, sabihin mo, ikaw ay hindi lalaki. Masasampal ka ng kabilaan ng isang babae rito. Hindi ko alam yan. Pinaasa mo ako. Ikaw pala hindi mo tanggap ang sarili mo. Pasampal nga ang kabilaan. Babawi ka lang. Itong mga taong ito ay ganun. Sa sobrang sama nila, lumala ng lumala talaga sa lahat ng bansa, sa lahat ng syudad noong panahon na yon. Genesis chapter 19. Ito ang pinakamasama hanggang sa dumating sila sa panahon na pati sarili nila ay niluloko na nila. Wala, nasubrahan na ng panluloko sa ibang tao, pati sarili nila. Niloko na nila. Hindi nila matanggap. Sinasabi nila, lalaki ka. Sinasabi naman ng mga lalaki, babae ka. Dumating na sila sa ganung buhay. Kaya ang sabi dito ng Panginoon, ang sigaw laban sa Sodoma at Gomora ay malakas at sapagkat ang kasalanan nila ay napakalubha. Bababa ko ngayon at titingnan ko kung ginawa nila ang ayon sa sigaw na dumating sa akin. At kung hindi, malalaman ko, ang sabi ng Panginoon. Alam mo, pinag-iisipan ko rito, sino itong sumisigaw na ito? Na nakarating na ang sigaw nila sa Panginoon. Yan ang isa sa pinag-isipan ko sa verses niya. May sigaw eh. May nakarating sa pinag mo, ang sigaw laban sa Sodoma at Gomora ay malakas. Ito, tingnan ko kung ginagawa nilang ayon sa sigaw na dumating sa akin, ang sabi ng Panginoon. Ano itong sigaw na ito? At sino itong mga sumisigaw na ito? Yun ang tanong ko, sino ito? Alam niyo kung sino ito? Unang-una, pumasok sa isip ko si Abraham. Pangalawa, ay yung mga tao na hindi nakatira doon, na surang-sura na, muhing-muhi na, sukang-suka na sa pinagagawa ng mga tao sa syudad na yon. Hindi man sila dumadalangin sa tunay na Diyos, pero yung kanilang pagkamuhi sa kasamaan ay dumarating sa ating Panginoon. Yun yung tinutukoy na sigaw dito. Sabihin ko sa inyo, yung nakikita niyo yung mga kasamaan na lumalaganap sa ngayon, mayroong mga taong namumuhi dyan. Sa palagay ko, sa pakiramdam ko, kahit sinasabi natin napakalaganap na ng kasamaan, mas marami pa rin ang taong nasusuka sa kasamaan. At yung kanilang damdamin na yan, yun ang nagsisilbing sigaw para sa ating Panginoon. Isang araw, bababa ang Diyos, mga kapatid, para tingnan mismo ang aktual na sitwasyon na yan. Hindi ka dapat matakot kung ikaw ay hindi gumagawa ng masama na yan. Ang mga makasalanan ang dapat matakot. Dahil pag mapuno na ang Panginoon sa lakas ng sigaw na dumarating sa Kanya, bababa ang ating Panginoon para titingnan. God is a just God, mga kapatid. Hindi siya basta-basta naniniwala ng sumbong. Tinitingnan niya kung gaano ito katotoo. At ang kanyang hatol ay ibabatay niya sa mismo actual niyang nakikita.
nitong mga nakaraang ilang taon, grabe yung sindikato ng drugs dito sa atin. Alam ninyo yan? Amen? Lalo tingin yung mga dating addict dito, mga user, mga poser, alam ninyo yan? Grabe ang kuhan. Hanggang ngayon na hirap ang gobyerno natin eh. May dumating isang presidente, sinubukan para sugpuin yan. Pero kita mo, hirap siya. Matatapos na lang ang term niya, mukhang hindi niya kakayanin. Gano'n na katindi ang lalim ng sindikato na yan. Ang dami ng sinira at marami pang sinisira. Pero sabihin ko sa inyo, mayroon pa rin araw na bababa ang Diyos, mga kapatid, para i-deal yung mga masasama na yan. Yun na lang inaasahan natin. Sige, patindihin pa nilang kasamaan. Walang iniwan yan sa mga tao nga rin. Yung minsan, mayroong isang kapatiran nung ako ay manggagawa pa doon sa Manila. Konsumido siya sa kanyang asawa. Dahil hindi tumitigil sa bisyo, kaiinom ng alak. Sabi ko sa kanya, hayaan nyo na. Tapos sabihin nyo na uminom pa ng uminom. Pag yan magkasakit, titigil yan. Ba't ganyan tingin nyo sa akin? At gano'n nga nangyari. Minsan, sabi niya, Brother Robert, bakit po? Tama nga yung sinabi mo. Ayun, hindi na pwedeng uminom. Kasakit na. Yan ang kasamaan. Hayaan mo siya. Yung isang tao, yung isang anak, diyan sa aklat ng Lucas, na umalis dahil gusto niyang maranasan ang buhay sa mundo. Pinabayaan ng kanyang tatay, sige. Ang batang ito dahil may daladalang malaking pera, sinubukan niya lahat ng pamumuhay. Buti sana kung mabuting pamumuhay ang pinasok. Yung pamumuhay ng paglaspag ng sarili at ng pera. Hanggang sa dumating siya doon sa kawalan. Hayaan mo yan. Kung hindi mapigil, largahan mo. Dahil may araw, there is always a day of reckoning. May panahon din na mauuntog yan at magigising na ang ginagawa niya hindi tama. At kung hindi man siya magigising, mayroong araw na bababa ang Panginoon na nakakarinig ng sigaw ng mga kamag-anak na namumuhi na sa kasamaan, ng mga kapitbahay, ng mga kababayan na talagang sukang-suka na sa kasamaang ginagawa. Yan ay nagsisilbing sigaw sa Diyos. At may araw para sa mga yan. Ngayon, ano ang dapat ikatakot ng isang taong hindi naman gumagawa ng masama? Huwag kang matakot sa paglaghanap ng kasamaan. Ang sabi nga sa Biblia, ito isa sa mga paborito kong verse, mga kapatid, sa Bible, wala akong katatakutan kasamaan. Dahil sa ngayon, naging mensahe ko yan sa inyo nung mga nakaraang panahon. Ang takot ay ginagawang pang-control. Kaya pag hindi tayo magiging maingat, tatakutin tayo. Marami tayong nababasa. Isang taon mo lang ngayon, sa January, ganito mangyari. Hindi naman nangyayari. Hindi pa ba tayo nagtuto? Hindi pa tayo nagdadala? Ang dami nagpapaikot ng mga nakakatakot, pero hindi man nangyayari. Sino sa inyo ang nabiktima na noong nakaraang mga panahon, yung medyo mga kaedad ko at mas matatanda sa akin, na yung natakot kayo dahil magugunaw ang mundo? Sino ang natakot na gano'n? Wala. Elementary ako noong nagkaroon ng scare, ng pagkatakot dahil doon sa isang skylab na babagsak. Naalala ko yun. Elementary ako noon. Sino ang nakakalala noon? Sino nakakalala? Kaedad ko, Sister Erlyn. Nanay Melinda. Kaedad tayo ng Nanay Melinda. Elementary niya si Nanay Melinda. Graduating na yan. Pero naalala niyo yan, Kuya Bibot, diba? May skylab na babagsak. Ay, grabe yung katakutan. At sa amin, mayroon talagang nasira ang isip. Babae, may asawa, nasira talagang isip. Dahil iba nga ang dating eh. Babagsak ang skylab, babagsak kung ano nung sinasabi. Yung mga banog kung ano yung skylab.
Akala pagkagunaw na ng mundo. May Skylab na kapirando. Mas malaki pa nga ito Itong kabuunan na ito. Sa isang Sky Laboratory. Ang nakakatakot nga lang yun doon ay puro radioactive yung laman. Kung sumabog na yun sa lugar na may mga tao, posibleng marami ang madadamay dahil sa yung radiation. Yun lang. Pero bandang huli saan bumagsak? Sa dagat. Walang nadamay. Pero ang daming natakot. Kaya nga ang Diyos galit sa mga masamang balita. Kaya nung dumating siya, ang dala-dala niya ay mabuting balita, pangontra sa masamang balita. Ang mga mananampalataya, dapat matuwa tayo dito sa mabuting balita ng Panginoon. Hindi tayo doon sa masamang balita. Ay, apektado tayo Di bali nang magmukha tayong batingaw na umaalingaw na palagi paulit-ulit nating sinasabi ito. Dahil umaasa tayo na kahit papaano mayroong ilang katao na magbabago ang kaisipan dahil sa ganitong klaseng mga pangangaral. Katulad ng paglaganap sa kasamaan, hindi tama na ang mananampalataya ay nakikitakot din. Sino na ang asahan kung pati tayo ay takot? At kung takot ka, kahit mananampalataya ka, potensyal kang biktima. Huwag matakot, kundi mag-ingat at lumayo. Huwag matakot. Kung kayo takot pa rin, ayan, wala akong katatakutan kasamaan. No fear. No fear. I will fear no evil. Sino ba pwedeng gano'n yan? Itatak na natin yan sa ating mga mukha at ating t-shirt. I will fear no evil. Declaration of faith. At kung hindi kayang tablan tayo ng ating t-shirt, itatak natin sa ating likod. Likod ng t-shirt. Minsan talagang pati ikaw parang maapektuhan Pero yan, pinanghahawakan kayo palagi, I will fear no evil. Wala akong katatakutan kasamaan. Wala akong katatakutan kasamaan dahil kasama kita. Amen. Pag dinadalaw tayo ng ganyan, pag binubulaga tayo ng mga bagay na nakakatakot, banggitin kagad natin, wala akong katatakutan kasamaan. Kasama kita. Purihin ang ating Panginoon. Huwag matakot. Sa halip mag-ingat at lumayo para hindi tayo masangkot sa kasamaan at huwag tayong maging biktima. Ang mga masasama, ang sabi diyan sa aklat ng awit, huwag kang mabalisa dahil sa mga makasalanan o masasama. Huwag kang managhili sa mga masama nilang gawa. Ito ang isang situation, psychological situation na nakita ko ngayon mga kapatid. Yung kasamaan ay nakakahigop. Yung bang iniisip ng tao, wala na tayong magawa para pigilin yan Sumama na lang tayo dyan. Hindi ba gano'n? Wala ka na magawa Para bang hopeless ng sitwasyon. Walang solusyon na para itigil yung kasamaan. So, sumama na lang. Para masaya. Pero hindi po yan mga kapatid. Sabi niyan sa English, if you can break them, join them. Parang ganun yun. Pero sabi po sa Biblia, huwag kang mapalisa, huwag kang mainggit sa mga yan. Yung pag ikaw kasi managhiling sa kanila, itong kapitbahay mo, itong kakilala mo, itong kamag-anak mo, alam mo, illegalista pero umuunlad ang buhay Parehas kayong nagtitinda sa palengke. Alam mo itong katabi mo, yung kasunod mo doon, mga mandaraya Tapos ikaw parehas. Pero sila, umaasinso. Bandang huli, matutugso ka na rin. Mandadaya na rin ako. Kasi umasinso
Kita ninyo, yan ang impluensya ng kasamaan. Ano? Gusto ko lang ipakita sa inyo. Nandun ka sa isang purok, isang barangay. Ikaw, nagpipilit maging matuwid ang buhay. Yung nakapaligid sa iyo, parang ang sasaya nila. Linggo-linggo party. Parang ang sagana ng buhay nila. Pagkas ikaw yung nagmamatino, feeling mo sa sarili mo, parang behind ka. Kaya ngayon, sasama ka na rin sa kanila. At aawit ka na rin. And now, the end is near. Ano kasunod yan? Kalimutan ko. And so I face my final curtain. Impossible dream. Pero ito po ang outstanding na advice ng Bible. Huwag kang mabalisa. Huwag kang matakot. Huwag kang mangamba. Huwag kang ma-distort dahil sa mga masasama. Ni huwag kang mainggit sa kanila. Alam niyo kung bakit? Na, mga marunong bumasa, tingnan niyo ang verse 2. Sila ang dapat matakot, ha? Sabi, verse 2. Ba't wala? Ala, nakakatakot na wala yung verse 2. Ba't kaya? Bakit na sa baba yan? So, ulitin ko sa inyo, ang dapat matakot ay yung gumagawa ng masama. Pag hindi ka gumagawa ng masama, huwag kang matakot. Sabihin nyo, huwag kang matakot. Pero pag gumawa kayo ng masama, matakot ka. Dahil ang sabi sa Bible, hindi palalagpasin ng Diyos ang gumagawa ng masama. Papalapit ng araw. Nawala talaga yung verse 2. Ang sabi doon sa verse 2, yung masasama na yan, lilipas din yan. Hindi magtatagal yan. Parang mga damo yan. Ito pa yan, ginamit pa nga yung word na rin. Parang mga lunti ang halaman yan. Ayun. Kapag tinatawag ko, tinatawag silang, ang masasama, tinawag ng mga lunti ang halaman. Ibig sabihin, may panahon na sila ay nagbublong. Pero may panahon, sabi doon, nalalanta din yan mga yan. May hangganan yan. May katapusan yan. Huwag tayong mainggit sa mga yan. Amen. Samantalang ang kaharian ng Diyos, sabihin ko sa inyo, walang kapangyarihan ng kasamaan na pwedeng manaig laban dito. Pag mananatili tayo sa kaharian ng Diyos, mga kapatid, walang kasamaan na mananaig laban sa mga taong nasa loob ng kaharian. Papalapit na ang araw. Di ba yung kalahati ng verse na yun? Lumalalim na ang gabi. Papalapit na ang araw. Ito yung pag-asa. Amen. Papalapit na ang araw. Hindi po sinasabi niya na lumalalim na ang gabi, mag-uumaga na. Tinitingnan ko iba't ibang salin. Kasi hinahanap ko yun, kung ang kasunod niya, mag-uumaga na. Pero hindi. Ito talagang ginamit niyang wording. Malapit, papalapit na ang araw. So hindi niya tinutukoy yung pagbubukang liwayway. Ang tinutukoy niya ay yung araw ng pag-asa. Ang sabi sa Timoteo 2:13 na hinihintay natin yung mapalad na pag-asa, yung araw na ang ating tagapaglikha ay babalik at magpapakita, mga kapatid. Yun yung mapalad na pag-asa para sa mga mananampalataya at papalapit na yan. Sino sa inyo ang excited sa pagbabalik ng ating Panginoon? Siguraduhin natin, dahil mamaya nawawala yung excitement na yan, sabihin ko sa inyo ang reality, mas excited pa nga tayo mga kapatid gumising at titingnan kung ano ang mga message. Pero yung Bible, kumukupas ang ating dyan, damdamin dyan. Kapag nagsimula na ang mangyari ang mga ito, malaganap ang kasamaan, lumalalim ng gabi, lumalalim ang pasok ng kasamaan, tumayo kayo at tumingala. Ang ganda ng verse. Tumayo at tumingala. Look up. Amen. Di ba't nag-hot yung salita na yung mga nakaraan? Hanggang ngayon, pag nagpapapicture, ganun pa rin. Look up. Pero sa Bible, meron yan. Tumayo kayo, tumingala. Sapagkat
Malapit na ang pagliligtas sa inyo. Amen. Okay? Huwag lockdown. Sa English kasi, yung word na lockdown, ano ka? Ha? May ibig sabihin ng lockdown pag sa English. Idiomatic expression eh. Don't look down. Ibig sabihin, huwag kayong parang talunan. Huwag kayong parang walang pag-asa. Pero pag sinabing cheer up, look up, may pag-asa. Cheer up. Alam niyo, yung wala na talagang pag-asa, yung patay na. Amen. Ang patay na ay wala talagang pag-asang mabuhay. Pero ang mananampalataya, ang sabi ng Panginoon, kahit sila ay mamamatay, muli silang mabubuhay. Yan ay pagbabalik ng ating Panginoon. So malapit na ang pagliligtas. Kaya ang advice po dito, ayan pala, nalinaw. Oh. Ito pala yung hinahanap ko na verse. Huwag kayong managhili o mabalisa dahil sa masasama, sapagkat gaya ng damo, sila ay dagling maglalaho. Isipin mo yung buwan, dagling maglalaho. Hindi magtatagal ang masasama. May kasabihan tayong ganyan. Sabi nila, masasamang damo ang masamang damo ay matagal mamatay. Huwag kayong maniwala dyan. Dahil ang kasamaan nagpapaiksi ng buhay. Gaya ng luntiang halaman, ayan. Minsan nagiging luntian din sila, nanagana din sila, umunlad din sila, gumanda rin ang buhay nila. Pero matutuyo din yan. Buti pa itong plastic na ito. Pang forever yan. Alala ko tuloy yung mga plantito at mga plantita ngayon. Unti-unti nang napapalitan yung mga display sa Facebook, puro halaman na. Snake lang. Pero yung mga yan, may hangganan din yan. Itinulad yan ang mga masasama. Kaya ang payo po ng Bible, magtatapos na po tayo. Kaya, barin natin ang mga gawa ng dilim. So kita niya, yung sinasabing lumalalim ang dilim ay hindi talaga yung gabi, kundi bubarin ang mga gawa ng dilim at isuot ang kasuotang pangdigmang mula sa liwanag. Ipaglalaban mo talaga, mga kapatid, ang katuwiran. Amen. Kung gusto mo mag-survive dito sa pananampalataya, fight for the faith. Ilalaban mo ang pananampalataya. Hindi mo yan ipapaubaya. Kunting tukso lang, kunting kalabit lang, kunting kiliti lang, kunting kutya lang sa'yo. Para ka nang nalalanta kagad, no? Yan yung panahon para mas lalo kang manindigan. Amen. Ano ba naman yan? Ang laki ng ipinagbago mo. Nagmukha ka ng Lucian. Huwag kang maniwala sa kanila. Sila mukhang sanglibutan. Ikaw ay mukhang makadiyos. Wala lang silang masabi. Hindi ka na sumasama sa amin. Ang saya-saya namin. Kagabi, nakadalawang case kami. Maiingit ka doon. Nakadalawang case sila. Case ng ng beer. Maingit ka doon. Kaya kang ingitin. Be practical, friends. Kaya kang ingitin. Nakadalawang kami. Nakatatlong buti ng kung ano man yung inumin na yan. Nakatatlong buti kami. Saya-saya namin. Grabing patutugan ng mga makasalanan. Parang inaakit ka eh. Tapos parang nainggit ka naman. Saya-saya nila. Ako dito, nagmumukmuk sa bahay. Mainggit ka sa gano'n? Yano ka na. Hindi mo ba naranasan ng malasing? Hindi mo ba naranasan ng magkaroon ng hangover? Ang sama ng pakiramdam? Hindi mo naranasan magsigarilyo? Ang pangit ng lasa? Hindi mo naranasan mag-drugs na wala ka sa sarili mo? Nainggit ka pa rin doon?
Magpasalamat ka dahil nakalaya ka na doon. Sila ay alipin pa rin sa mga bagay na nagpapahirap sa kanila. Purihin ang ating Panginoon, pinalaya ka ng Diyos. Sayang ka pare. Pulutan namin, matindi. Kaya kang akitin ng pulutan, bibigay ka rin. O pare, mamaya, mayroong ulit kami, mamayang gabi, sama ka. At magdadala daw si pare ng kwan, 2 ulo. 2 ulo lang ng lechon. Kaya-kayang dalahin. No way. Come on. No way. Pwede akong, sabihin mo, kaya kong bumili niyan. Pag-iipunan ko yan. Pero hindi ko paparisan ng nakakalasing. Invited ko kayo. Mga 1 buwan, makakaipon ako pambili ng ulo ng lechon. Invited ko kayo. Sa bahay, tayo mananghalian. Walang alak. Patunayan mo sa kanila, kaya mong kumain ng sisig kahit walang alak. Amen? Amen? Kaya. Kaya. Kaya mong kumain ng mani na soft drinks ang kasama. Kasi ang mani, pulutan. Pagkaraniwang pulutan ng mga mahirap na iniinom. Walang pambili ng sisig, walang pambili ng karne. Manik na lang. Nakakaigi na sila. Nalalasing na sila to. Pero ngayon, patutunayan mo sa kanila, inviting kita sa bahay. Mag-snack tayo doon. O manik. Pero juice. Kape. Ganyan naman ang panapat mo. Huwag mo sila insultuhin. Wala tayong panghihinayanan. Ang sabi mo, huwag kang managhili sa mga masasama. Huwag kang mainggit. Mas maganda ang buhay mo ngayon na hindi ka na nakakapos sa ganung bagay. Magpasalamat ka sa Diyos at seryosuhin mo na yon. Maglingkod ka ng maayos sa ating Panginoon. May aasahan ka ba pagpapalang sa ating Panginoon? Kung bari na ang gawa ng kadiliman, isuot ang kasuotang pangdigma ng kaliwanagan. Mamuhay tayo ng marangal, gaya ng paglakad sa liwanag. Hindi sa kalayawan, hindi sa paglalasing, hindi sa kalaswaan, hindi sa kahalayan, hindi sa mga away at pagsisilos. Mamuhay tayo ng, sa madaling sabi, ang taong namumuhay sa kalayawan, paglalasing, kalaswaan, kahalayan, away, silos ay taong hindi marangal. Ganun lang kasimple, di ba? Kaya yung mahilig sa kalayawan, hindi marangal, hindi honorable. Yung mga manlalasing, hindi honorable. Talaga naman, hindi honorable ang manlalasing. Walang lasing na kagalang-galang. Kaya lang siyempre, pag yan ay opisyal ng gobyerno, kahit lasing na, sir, mag-share ka, pag hindi ka mag-share, madali ka. Lasing yan. Mag-share ka na lang. Yung mga taong namumuhay sa kalaswaan, sa kahalayan, marangal ba yan? Hindi. Yung mga palaaway, marangal ba yan? Yung mga nagsisilos, marangal ba yan? O yung silos dyan, hindi yan silos sa mga nagmamahalan na yan ay inggit. Yung mga mainggitin, hindi yan marangal. Nung nakaraang linggo, piniliwanag sa inyo, wala tayong dahilan para mainggit. Dahil bawat taong pinahintulutan ng Diyos na mabuhay dito, mayroong inilaan na budget ang Panginoon dyan. May mabubuting bagay na nakalaan para sa iyo. Basta sumunod ka lang sa kagustuhan ng Panginoon. Pero pag hindi ka susunod sa Panginoon, yung magagandang bagay na yan, hindi rin may mapapasa iyo. Amen. Mamuhay tayo ng marangal. Sa halip, isa puso ninyo ang Panginoong Jesus Kristo. Isa puso. Huwag labas sa puso at huwag lamang sa muso. Ito ang hindi magandang practice ng isang relihiyon at ang iba pang tao. Dapat ang Panginoon ay sa puso. Ang ginawa nila, kinukwintas sa labas ng puso. Nakita na kayo ng mga kwintas na
krus. Tapos, ang matindi pa niyan, malaking insulto sa Panginoon yan eh. Nakakwintas na, nasa labas ng katawan, nakasabit sa labas ng katawan, nakapako pa sa krus. Paano kikilos yung isang nakapako sa krus? Pero ang Panginoon ang kilala natin, siya po ay nakababa na sa krus, nailibing na, pero buhay na buhay mga kapatid at nararamdaman natin. Kaya ang Panginoon na kinikilala natin ay nakakagawa sa buhay natin. Dahil hindi siya patay at hindi siya nakapako sa krus. Nagtagumpay na siya sa kamatayan. Hallelujah! Isa puso natin ang ating Panginoon. Huwag itatak sa katawan sa pamamagitan ng tato. Huwag ilalagay sa mga librita at dala-dala sa bag, sa mga pulsa. Isa puso. Seryosohin natin ang ating tagapagligtas. Hindi kasi seryosohin na iligtas ng Panginoon pag hindi mo rin siya siseryosohin sundin. Ang maliligtas lamang, seryoso ang Panginoon sa kanyang layunin na iligtas ang mga tao. Pero pag hindi mo siseryosohin ang pagsunod sa Panginoon, hindi ka talaga maliligtas. Pag part-time Christian ka, hindi ka rin swak sa kaligtasan. Amen? Mayroon pa sa Bible yan. Banat kagad ng mga... Mayroon. Aklat ng pahayag. Kung hindi ka mainit, hindi ka malamig, isusuka kita. Ang sino may sabi niyan? Ang Panginoon. Ano ba? Chapter 3 o chapter 2? Sabi na pa, gusto ko man lang sa malamig ko, mainit ka, pero hindi ko alam eh kung saan ka lulugar. Isusuka kita, sabi ng Panginoon. Ayaw ko rin ganyan. Mananampalataya din lang naman tayo, seryosohin na natin ito. Yan yung sinasabi niyan, isa puso natin ang Panginoon. Praise God. Huwag natin bigyan daan ang mga hilig ng laman patungo sa pagnanasa nito. Sa halip, bigyan natin ng daan ang Panginoon. Dati, mahilig sa laman, ngayon pagkahiligan natin ang Panginoon naman. Praise God. Praise God. Purihin natin ito. Sabi ni Pablo, sa huling araw, may mga tao na mas mahilig sa kalayawan kaysa mahilig sa Diyos. So, nangyayari po yan. Pero mapalad tayo pag hindi tayo kasama roon. Ang mga matuwid ay walang dapat ikatakot. Yung masama ang dapat ikatakot. So, ulitin ko sa inyo ang title ng message na ito, Lumalalim na ang Dilim. Hindi po yung sinasabing gabi. Lumalalim na ang dilim. Ang tinutukoy ay yung kasamaan. Pero malapit na rin ang araw, mga kapatid. Purihin ang ating Panginoon. Praise God. Salamat, Panginoon, sa mga bagay na ito namin napag-usapan sa umagang ito. At sana ito nagpabago na aming damdamin, nagpabago na aming kaisipan, Panginoon. Pinupuri ka namin sa iyong pagmamahal sa bawat isa sa amin. At salamat sa mga palagian mong pagtutuwid, pagsasaway, at patnubay sa amin, Panginoon. Dahil gusto mo, kami ay maligtas. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Bago tayo umalis, mga kapatid, umawit tayo sa ating Panginoon. At kung kayo ay pinagpala ng Diyos, mayroon kayong malaking dahilan para purihin ang ating Panginoon.